Wala si Pangulong Rodrigo Duterte na lalo pang lalakas ang ugnayan ng Pilipinas at ng China sa kanyang pagdalo sa roadmap signing ukol sa kape at kakao ng Department of Agriculture. Dito ibinahagi ng Pangulo ang kanyang pakipagpulong sa bagong talagang Chinese Ministry of Commerce na si Zhongshan. Anya, tama ang kanyang naging pasya na sundin ang independent neutral policy. May report si Rocky Ignacio. Kinilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang gumagandang relasyon ng Pilipinas sa China sa kanyang pagsasalita sa signing ng roadmap ukol sa coffee at kakao ng Department of Agriculture. Kumpiyansa ang Pangulo na nasa tamang landas ang pagbabalik sigla ng relasyon ng dalawang bansa matapos ang iringan sa maritime dispute sa South China Sea. Masaya ang Pangulo sa kanyang pulong sa bagong talagang Chinese Ministry of Commerce na si Zhongshan sa Malacanang. Just came from an overtime meeting with the Minister of Commerce of China, and he brought with him a windfall, actually, and he was talking about the springtime relations between our two countries, and I responded by saying it was a long, hard winter for all, and so I told him that I made the correct decision to follow just the independent neutral policy and pursue where our destiny would lie. Ito ang kauna-unang official trip ng Chinese minister sa bansa para sa usaping dagdag pamumuhunan. He just brought in, pila ka na ito? $1 billion agri products. They're coming next month and have scheduled something like 10 billion for the present, $10 billion. All in all, hopefully coming our way. It had to take the Minister of Commerce of China to tell us frankly that they are the ones in a hurry. And if you are ready with your plans and documents, we'll be glad to come to you the next day. So it behooves upon the technocrats, the bright boys of this government, to just also keep up with the challenges of the times and respond it with in a jiffy. Oktubre ng nakaraang taon na bumisita ang Pangulo sa China, kabilang kasi sa pinalakas ay ang sektor ng agrikultura. Kasi yung tao, may dadala ng pera, mayroon pa silang mga proposals. And it would make Secretary Piñol happy that our export products to date has doubled. Talaga nagdudoble lahat on all fronts. Pineapple, and they're buying even the avocados. Kaya if you have a few hectares, taniman na ninyo yan because avocado has long been to be a very nutritious. Yan ang bagong craze ngayon, avocado. Nagpasalamat din ang Pangulo sa gobyerno ng China sa kanilang inilaang tulong para sa rehabilitasyon ng Surigao na tinamaan ng 6.7 na lindol noong nakaraang taon. Samantala ayon naman kay Trade Secretary Ramon Lopez na nakapulong din ni Minister Zhong sa ginanap na 28 Philippines-China Joint Commission on Economic and Trade Cooperation na nagkasundo ang dalawang bansa na isulong ang mga inisyatiba para sa trade and investment ng dalawang bansa. Kabilang sa sinang-ayunan ng kinatawang ng China ang 6-year development program for economic and trade cooperation na magsisilbing overall framework for economic relations mula sa taong 2017-2022. Ang China ang second major trading partner ng Pilipinas, ika-4 na largest export market at unang import supplier sa taong 2015. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.